Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, December 3 na po, 2025. Ang bilis po ng araw. Patuloy po nating minomonitor ang sama ng panahon na ngayon po ay nakapasok na sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Isang ganap na po ito na tropical depression, pero take note, pag sinabi natin tropical depression, mahina pong bagyo. So titignan po natin yung mga lugar na kanyang madadaanan at yung mga lugar po na maaapektuhan. Ngayong araw din ng Miyerkules ay meron po tayong iba't ibang mga weather system na nakakaapekto po at nagpapaulan sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat po ng mga detalye, lahat po yan ay atin pong aalamin. Pero bago po tayo magpatuloy, baka naman po pwede nyo pong i-like at i-share ang ating video bilang pagsuporta na rin para sa amin. Maraming salamat po. By the way, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster. Ngayong araw po ng Miyerkules, marami kasi nagtatanong po ng pangalan natin, so nagpakilala na po tayo sa ating mga subscribers at mga followers. Maraming salamat po sa inyong mga pagsuporta po, napakalaking bagay po talaga. So ngayon po ay unahin muna natin yung inilabas po ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential. Meron pong dalawang week tayo dito, week 1 at week 2. Doon po sa week 1, pagitan po ng December 2 hanggang December 8, hindi po nagbago ang direction po ng sama ng panahon. Kung makikita nyo, nakapula talaga yan. So high risk talaga yan mga kaibigan. At ngayon isang ganap na tropical depression. Pero kung makikita nyo naman, sa pagitan po ng December 2 hanggang December 8, Eastern Visayas at Pabicol region ang kanyang direksyon. Pagdating po sa week 2, pagitan po ng December 9 hanggang December 15, lalabas naman siya dyan sa may kanlurang bahagi po ng ating bansa. So hindi naman siya lumabas o nakitaan lang typhoon o super typhoon category. Yan po yung pinaka-latest doon po sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. So ngayon, samahan nyo ako, silipin natin yung pinaka-live na mapa natin ng Pilipinas at makikita po natin dito yung pinaka-pagkilos at galaw po ng sama ng panahon or mahinang bagyong Wilma. So ito po, kung makikita po ninyo sa ating mapa, ito po kahapon nasa high risk na o nasa high chance na maging isang ganap na bagyo. At ngayon po ay nasa loob na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at isang ganap na po na tropical depression. Hindi naman tayo dapat mga pag sinabi kasing tropical depression, mahinang kategorya pa yan ng bagyo. At kung makikita ho ninyo, nagkakaroon naman na siya ng sirkulasyon or pag-ikot pero hindi pa naman ganong kalakasan. Sa uli pong pagtatala, medyo malayo-layo pa rin naman siya sa ating landmass or sa kalupaan natin. Meron po siyang 950 kilometers yan po sa may bandang east of southeastern Luzon. Kung makikita po ninyo, consistent pa rin ang kanyang pagkilos, hindi naman sobrang bilis ng kanyang galaw, pero nagbabanta pa rin talaga siya maglandfall Eastern Visayas at Bicol region. Ngayon po ay titignan natin kung ito ay magbabago pa ba. Kung ito ba'y lalakas, pag-landfall na dyan sa ating landmass, Eastern Visayas at Bicol region, or kung iyan ay magkakaroon ba ng record system. Aalamin natin yan lahat. So, yung mga nakikinig po sa akin, yung mga nanay-tatay po natin dyan, yung mga senior po natin, kamusta po kayo? Sit back and relax lang po. Yung mga nasa opisina, kamusta po kayo? Yung mga bumabiyahe po, yung mga namamasada, lahat po. Kamusta ho? Magandang araw po sa inyong lahat. Yung iba talaga, inihintay po ako, no? Ay, nako, sobra po akong natatouch kapag ganon. Inabasa ko po yung mga comment nyo, lahat po yan, nakikita ko po. Hindi lang po ako nagre-react, pero lahat po yan, tinitignan ko po isa-isa. Talagang binibigyan ko po ng time. So, eto po. Eto, balikan natin to ha. Mamaya po, balikan natin yan. Kasi, meron po tayo ngayong iba't ibang mga weather system na nakaka-apekto po dyan sa parte po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Grabe po yung mga pag-uulan na naranasan po kahapon sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaya marami pong nagko-comment at nagtatag sa akin ang sinasabi, Kuya Francis, yun na ba yung bagyong Wilma, yung naranasan ng mga pag-uulan kahapon, lalo na sa parte po ng Visayas at Mindanao? Ito po, explain ko po sa inyo. Sa tinatawag po natin ng forecast weather conditions, ito po sa area ng Zamboanga Peninsula, sa may Sacsayhuaman, sa may Davao region, Basilan at Tawi-Tawi, yung mga lugar ho na yan ay apektado po ng tinatawag natin na ITCC or Intertropical Convergence Zone. Yan po yung salubungan ng hangin sa northern at sa southern hemisphere.
Lagi ko pong binabanggit na ang ITCC, matindi rin ang epektong pag-uulan na naidudulot niyan. Do kahapon naman sa parte po ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, napakainit. Sobrang maalinsangan at halos walang hangin po na umiihip. May mga dahilan po yan. So sa area po ng Batanes at Cagayan dito po, zoom in po natin. Yang mga lugar po na yan, Batanes at Cagayan ay patuloy po makakaranas ngayong araw po ng Miyerkules na medyo maulap na kalangitan with light rains, mahinang pag-uulan lalo na sa hapon at sa gabi dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ngayon po, no, malapit na magpasko, ilang araw na lang pero nakakapagtaka po hindi tayo nakakaranas ng malamig na hangin. So bakit nga ba? Amihan season tayo ngayon. Dapat pag ganitong bare months, lalo na pag December, malamig ang hangin sa madaling araw. Meron naman pong malamig na hangin pero hindi siya masyadong nararamdaman dahil po sa alinsangan or yung alinsangan o mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko which is ang easterlies nga po. I-explain ko sa inyo mabuti na ang easterlies din at yung salpukan po ng amihan ay nagkukos din ng mga pag-uulan. Ang easterlies ay isang dahilan din kaya nagkakaroon tayo ng mga localized or severe thunderstorms pagdating po sa hapon at sa gabi. Ito po, no? Dito naman tayo, tuloy natin. Ang nalalabing bahagi po ng Mindanao, the rest po ng Mindanao, yung mga hindi ko nabanggit kanina, pinag-iingat sa banta ng possible na mga pagbaha or landslide sa mga landslide prone area dahil po sa ITCC or Intertropical Convergence. So may hangin dyan. Ito po. Yung mga hangin na yan, kung nakikita nyo na yan, yan po yung ITCC na ngayon nagsisimulang ma-develop yung kanyang paglakas o yung mga pag-uulan na kanyang nadudulot sa lubungan niya ng hangin sa northern at sa may southern hemisphere. So ito po, dito naman tayo sa banda pong Metro Manila. Dito po banda, Metro Manila at lalabing bahagi ng ating bansa na hindi ko nabanggit ay patuloy din po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rains and thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi dahil po sa mga localized thunderstorms. Pero ngayong araw po na Miyerkules, mas lamang po yung medyo mainit na panahon kagaya po kahapon. Pero may mga chance pa rin na biglang uulap, no? Magiging maulap, lalo na bandang after lunch or sa bandang hapon na dahil po yan sa mga localized thunderstorms. At dahil din dito sa banta ng bagyo na ito na ngayon mas lumalapit pa sa ating landmass. Kung makikita nyo, dito naman tayo ngayon mag-focus. Kasi maraming mga kababayan natin ang sobrang natatakot. Wag po kayong matakot. Relax lang po tayo at i-explain ko sa inyo mabuti. Hindi naman natin nakikitang malakas yan. Wala pa naman. Mahina pa lang naman siya na bagyo. Kasi pag tropical depression, mahinang bagyo yon. Pag tropical depression, pwede nga yung bumalik sa pagiging LPA. Kung yan po ay mawawala ng sirkulasyon ng hangin. Pero sa ngayon ay nabuo na yung kanyang pinaka-movement. Yung pagkilos po niya, yung sirkulasyon ng kanyang hangin, habang papalapit po ng papalapit dito sa may Eastern Visayas. Kung napapansin nyo yung hangin po ng easterlies, ayan po yung hangin po na yan, na bumababa po na yan, ay sumasabay na sa ikot nito nga pong banta ng Bagyong Wilma. So, inaasahan sa mga susunod na mga oras, simula po ngayong update ko na to, ay possible na itaas ang wind signal number 1 sa mga lugar po na maapektuhan po ng direkta na ito nga pong banta ng Bagyong Wilma. So pag signal number 1 natin, yan po ay merong hangin o bilis ng hangin na aabot lamang sa 39 to 62 kilometers per hour. At meron pong warning lead time na 36 hours. Sa ngayon wala pa tayong specific na lugar na maapektuhan po ng banta ng Bagyong Wilma. Pero ayon sa ating mapa, uulitin ko po, no, ay tumututok po siya o dumidirekta po siya dito po sa may bandang eastern po ng Visayas. So kasama sa mga lugar na yan, binanggit ko na ang Biliran, ang Eastern Samar, ang Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte. Bukod dyan, ay nakikita rin sa mapa natin sa ating tinatawag na Advanced Weather Forecast or System, nadadaan din po siya sa lugar po ng Bicol Region o sa Bicol Region area. So kasama sa Bicol Region, ang dapat mag-ingat ang bahagi po ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, kasama po ang Catanduanes. At ito i-explain ko sa inyo mabuti. Hindi naman actually ito talagang nakikitaan na magiging typhoon or super typhoon category. Alam niyo po yung nangyari dito sa bagyong Berbena. Mahina lamang siya or tropical depression siya na naglandfall po dito sa ilang bahagi ng Visayas at ilang bahagi po ng Luzon. 7 times na naglandfall. At yung naidulot po niya, malalakas o malawak ang mga pag-ulan pero wala naman masyadong malalakas po na mga hangin.
Yung tipo kasing mga typhoon or super typhoon category na bagyo, yun po yung meron tinatawag na life-threatening po na lakas ng hangin. Yun po yung nakakatakot kasi kayang magpatumba ng mga puno, magpaangat ng mga bubong natin kahit gaano katibay, mga sasakyan kayang itumba. Pero kapag ganitong kategorya po ng bagyo, consistent sa pagiging mahina, tapos lumapit po sa ating landmass, ang kanyang maidudulot is mga pag-uulan. No, malawak po ang nagiging sirkulasyon din dahil kung titingnan niyo ayan, ito po. Yung hangin na nanggagaling po dito sa may bandang Hilaga which is ang northeast monsoon. Etong easterly sumalisang hangin ay sumasabay na sa pag-ikot po nito nga pong banta ng Bagyong Wilma. Yung iba sinasabi, kuya, nakakatakot ba? Malakas ba yung Bagyong Wilma na yan? Kasi Wilma, pangalan naman daw ng babae. So, wag na natin laging i-connect porket yung pangalan lalaki or babae ang pangalan ng bagyo, malakas or mahina. Wala naman kasing kinalaman yung pangalan Pangalan lamang yon. Eto sasabihin ko sa inyo, chinik na po natin yan dun sa ating advanced weather system or forecast intensity ay hindi po yan magiging typhoon o super typhoon category habang kapag tumawid po sa ating Philippine landmass. Lahat po kasi ng mga bagyo talagang nagkakaroon niya ng impact pag tumama po sa kalupaan natin. Nakita nyo naman yung Super Typhoon Yuan. Binangga niya yung buntok ng Sierra Madre. So dahil nga po ito dito sa may bandang eastern na Visayas at Bicol region, mahina o possible na mas humina siya pag diyan siya naglandfall. Pero kung titignan nyo, ito nagkakaroon siya ng mga iba't ibang pagkilos. So medyo pataas na naman siya. Tapos pagdating ng ilang mga oras, pababa na naman hanggang patumbok na yung kanyang pinakadireksyon. Hindi pa rin kasi lumalabas itong tinatawag natin na area of probability nito nga pong banta ng Bagyong Wilma. So kailangan pa rin nating maging alerto. Alam nyo po ganito, no? Napaka-simple lamang po. Mahina man or malakas na bagyo ang nakikita natin sa ating system, kailangan natin maging handa or maging alerto. Hindi po tayo pwedeng makampante at sasabihin natin na ay hindi naman yan malakas kuya, hindi naman malakas na bagyo yan, doon lang kami sa malakas na bagyo or super typhoon maghahanda, no, or lilikas. Maliho yung ganung pananaw at paniniwala. Kaya nga sinasabi natin minsan nabubulaga tayo, no? Yung tipong akala natin mahinang bagyo lang pero nangyayari yung senaryo na tulad nito. Yung rapid intensification or mabilis ang paglakas or pagbilis ng isang bagyo. Papaano ba yung nangyayari? So alam nyo naman, in-explain ko po sa inyo na meron tayong iba't ibang weather system na nakaka-apekto ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Unang-una, meron tayong northeast monsoon, dyan sa may bandang Hilaga, meron po tayong ITCC, bandang Mindanao, intertropical convergence zone, meron tayong localized thunderstorms, sinasamahan pa minsan ng easterlies. So yung iba't ibang mga weather system na yan, ay nakaka-apekto sa banta ng bagyo lumalapit sa ating bansa para magkaroon ng rapid intensification o yung mabilisang paglakas. Clear po ba sa atin yon? So hindi talaga tayo pwedeng maging kampante. Kahit mahina o mga pag-uulan lamang ang madudulot nitong banta ng Bagyong Wilma, kapag yan naman ay sinabayan ng iba't ibang weather system tulad ng ITC dyan sa may bandang baba ng Visayas at Mindanao, malakas yung mga pag-uulan Kapag nag-combine yan o nagsama yung lakas ng hangin na yan or mga pag-uulan na yan, talaga makakaranas po tayo ng mga pagbabaha. So eto, ano ba yung mga dapat nating gawin? Unang-una, layan ko sinasabi, mahina man or malakas ang bagyo, kailangan pa rin po natin maging updated. Kaya nga po ako talagang gumigising pa po ng madaling araw, maaga para po magbigay ng latest na update. Yung si ate po, yung ating subscriber na lagi po akong hinahanap. Nako, tuwan-tuwa po talaga ako. Talagang sabi ko, nako, nakakahiya naman kay ate, lagi akong hinahanap. Yung mga senior po natin, sila tatay, sila nanay dyan, lagi po nakikinig sa akin. Talagang sinasabi nila, ako kuya, 77 years old na, lagi ako nakikinig sa iyo. Nako, salamat po talaga. Alam nyo, ganito lang yung way ko ng pagbibigay ng update para hindi yung nakakatakot talaga. Hindi yung tipong parang tatakutin ko kayo, uy, may lakas na bagyo, nakakatakot. Hindi po ganon. Very normal, very natural kung paano yung pagbabalita ng maayos at hindi nakakatakot. Ganun pong ginagawa natin. Yung pangalawa, ito po, no? Alam niyo po dito sa bandang Metro Manila, marami po dyan talagang mga bahaing lugar. Alam naman natin yan. Dito naman sa may Visayas area, alam niyo dyan medyo matubig yung area na yan. Kaya kapag merong mga malalakas na bagyo, talagang inaabisuhan sila ng mas maaga. So, hindi naman masyado talaga, ito prone talaga sa baha. Pero ang Metro Manila kasi, nagiging prone sa baha dahil sa mga basura.
So, dapat po linisin natin yung mga basura, yung mga plastic na lagi po nakakalat, no? Kasi yung iba, alam niyo naman, kung saan-saan lang nagtatapon, kahit may basurahan na dapat nakasegregate ang mga plastic, tapon lang diyan, sige. Tapos kapagka umulan ng malakas, no? Akala nila walang bagyo eh. Wala naman talagang bagyo nung mga nakarang araw, pero biglang umulan ng sobrang lakas, ilang araw 'yon. Halos ilang araw din na magkakasun dahil 'yon sa mga severe thunderstorms na nangyayari lalo na po sa hapon at sa gabi. No, ilang araw ho 'yon na tuwing hapon umuulan, nagbabaha talaga diyan sa Metro Manila. Dito naman sa parte po ng Mindanao, medyo okay yung lugar. Medyo malinis po, actually, malinis po. At yung mga basura, nakasegregate sa maayos. Nakakatuwa nga po dito sa Mindanao kahit umulan ng malakas, nakakaranas man ng pagbabaha dahil sa mga kabundukan na, pero yung mga city area hindi po masyado dahil maayos yung mga drainage. Kaya ito pangatlo, kinakailangan po natin pa rin, no? Ito, mag-safety ng pagkain. Nagsabi sa akin na nakaraan, "Kuya, paano kami mag-iimbak ng pagkain yung pera namin? Saktuhan lang, 500 nga lang daw yung panghanda sa Pasko." Ito po, no? Kahit po ano lang yung meron tayo, hindi naman kailangan sobrang dami ng stock natin. Kasi magkakaiba naman tayo, merong sobra-sobra ang pera, meron namang saktuhan lang. So yung sakto lang talaga kung ano na yung kaya. Isang kilong bigas, mga delata, noodles, pwede na ho yun. At eto pa, kailangan po i-safety natin yung mga importanteng gamit. Tulad naman ngayon na kahit etong banta ng bagyong Wilma, medyo malayo pa naman sa ating landmass, lalo dito sa may Eastern Visayas, ay kinakailangan nakaka-safety na yung mga kagamitan natin. Yung mga dokumento, yung mga papers, yan, napaka-importante niyan. Ngayon po, nagbibigay na ako ng abiso para hindi po makalimutan. Sabihin ng iba, "Kuya, paulit-ulit ka naman, lagi mo naman kami sinasabihan ng ganyan." Okay lang, kahit magalit kayo at mainis kayo sa akin, at least lagi kong nire-remind. Kasi ganun tayo mga Pilipino, the more na lagi tayong nire-remind, minsan naiinis tayo. Pero kapag nangyari naman yung sitwasyon, mapapasok sa isip natin, "Ay, tama pala si Kuya Francis, dapat pala nakinig ako sa kanya." 'Di ba ho? Ganun ho 'yung nangyayari. At eto, kinakailangan din, ngayon pa lamang po, ay i-double check na natin yung ating mga bahay. Yung bubong, mamaya may mga butas, yung mga light materials, lalo na sa mga lugar na kanyang dadaanan. Kasi titignan nyo mabuti, talagang hindi nagbabago yung direction po nitong banta ng bagyong Wilma o tropical depression ng Wilma pa Eastern Visayas at Bicol region. So inaasahan kapag mas lumapit yung naglandfall yan, yung mga lugar dyan ay maapektuhan. So dapat yung mga bubong, light materials, patibayin natin, mahina man o malakas ang bagyo, tayo rin naman ang makikinabang. Kinakailangan din po, no, yung mga lugar na maapektuhan ng sama ng panahon na ito, ng 4 na weather system, sa matataas na lugar, sa mga mababang lugar, kinakailangan lumikas. Yung mga nakatira malapit sa ilog, kinakailangan pag nagkaroon ng abiso ang LGU, dapat makinig po tayo. Or kapag minsan, alam nyo may malakas na mga pag-uulan, wag na tayong lumapit sa mga ilog. Merong mga balita, lalo na po kahapon, no? May isang binatilyo na talagang naagos o inagos ng baha sa ilog dahil sa lakas ng ragasan ng tubig. So ay naman natin mangyari yung ganong senaryo, kinakailangan natin magdoble po ang pag-iingat. So ito yung isang importanteng paalala ko na hindi po talaga natin dapat makalimutan. Yung ipanalangin po sa Panginoon na ito po ay malusaw. So may chance bang malusaw? Yes! Siyempre, pag tayo po ay nanalangin sa Panginoon, walang imposible. Amen po ba? Totoo naman, di ba? Kaya lahat po dapat ng mga nangyayari, unang-una pinagpapasalamat natin sa Diyos. Lagi na lang, sa Sierra Madre na lang lagi ang pasasalamat, di ba? Sino bang gumawa ng Sierra Madre? Di ba ang Diyos din? So dapat tayo po nagpapasalamat unang-una sa Diyos. Sunod, dun sa create niya. Panginoon, salamat sa Sierra Madre na iyong ginawa at naproteksyonan kami. Ganun po, pangalagaan din natin yan, yung mga kabundukan na yan. Para at least kung sakaling magkaroon ng recurve, eto pong banta ng bagyong Wilma, kahit yan dumaan po dito sa may bandang North Luzon, babanggayan si Sierra Madre, hihina yung epekto niyan. So proven and tested na yan doon sa Super Typhoon U1. Kailangan pa rin, no? Yung pagpuputol ng mga puno, no? Dapat po minsan sitahin natin, lalo pag wala namang mga permit, maraming mga illegal talaga, no? Yung mga nagmimina, marami hong ganyan, pangalagaan natin. At eto po mga kaibigan, layo kong sinasabi na eto pong banta ng bagyong Wilma ay nakikitaan naman ito na hindi magiging malakas, sinabi ko na kanina. Pero pag yan ay nakalabas na sa ating Philippine landmass, dyan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, kanina pinakita ko yan sa tropical cyclone threat potential natin,
diyan yan pwedeng magkaroon ng rapid intensification. Tulad na nangyari doon sa bagyong Berbena. Ang Berbena ho, no, nung lumabas siya dito sa kanlurang bahagi po ng Visayas area at Luzon, ay naging isang ganap po siya na cybertropical storm, naging typhoon category. Pero habang papalayo naman, nababawasan yung impact. So ito, ngayon uulitin ko, maging alerto ha, ang Eastern Visayas, lugar ng Eastern Visayas, kasama ang Biliran, ang Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte. Lagi ko po sinasabi yan, inuulit-ulit ko po sa inyo. Ang bahagi naman po ng Bicol Region, ang Albay, ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. So dapat ngayon pa lamang may ginagawa na tayong aksyon. Ano ba Siyempre dapat lagi tayong maging alerto. May mga go bags din, lagi kong sinasabi yan at pinapaalala po sa inyo, no? At eto po, ang bagyong Wilma kasi mga kaibigan, kahit hindi yan super typhoon category, may mga lugar pa rin na kanyang maaapektuhan, no? Kaya po ngayong araw, uulitin ko ulit, kahit ulitin ko to ng paulit-ulit, wala pong problema kasi gusto ko kayong laging mai-remind, ay makakaranas naman tayo ng maayos na panahon, lalo dito sa Metro Manila, pero bandang hapon, may maulap na kalangitan, mga isolated rains ang ating aasahan dyan sa Cagayan, dahil yan sa amihan, at yung salpukan ng northeast monsoon at easterlies, nabubuo yung shearline. Muling magbabalik na naman ng shearline. So, oobserbahan din natin yan. So, may mga pag-uulan, bandang Quezon pa rin, kasama Batangas, Camarines Norte, Marinduque, Masbate, Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. So, sa ngayon po mga kababayan ko, ipagpasalamat natin sa Panginoon ng araw na ito na maging maayos at maging productive sa bawat isa. At ingatan tayo sa ating mga lakad, lagi tayong mag-pray ng may pasasalamat po sa Panginoon. Yan po muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Miyerkules, December 3. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.